Alright, magandang araw na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So may nais lang ho ako na i-share ho sa inyo. Tungkol ho ito sa isang topic ng isang creator na kung saan ang topic niya ay si Manang Imee Marcos. So alam naman po natin kung gaano ngayon sinisiraan ni Imee Marcos si Mr. President Bongbong Marcos. Napapaisip ho tayo kung bakit ganito na lang si Senator Imee Marcos na instead na tulungan at suportahan niya ang kanyang kinakapatid or kapatid na si Mr. President Bongbong Marcos, pero wala, sinisiraan niya pa. Instead, doon siya kumakampi sa pamilyang Duterte. Kaya tuloy, hindi mawala sa isip natin kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit ganito ang ipinapakita o mga sinasabi ni Senator Imee Marcos. So eto ho mga ka-action, mga kakampeng, pakinggan po muna natin ito si Kuya kasi may sinasabi siya dito. Pero disclaimer lang po, hindi ko po sigurado kung totoo ang sinasabi niya. Kayo na po ang maghusga kung kayo po ay maniwala o hindi. Basta ito, sinishare ko lang ho sa inyo para may basihan ho tayo. Ito nga ba talaga ang dahilan kung bakit ganito na lang manira ito si Imee Marcos kay Mr. President Bongbong Marcos? Ito po, panoorin po muna natin. Manang Imee, bistado ka na. Yan. Ayon kay Babals Talakera, si Manang Imee pala ang may hawak ng pugo dyan sa buong Northern Luzon. At milyon-milyon yung kita, buwan-buwan. Kaya pala ganun na lang kung sirain niya yung sariling kapatid na si PBBM. Yung sinabi niyang adik, bangag, uwi na tayo ading ko, sabi niya dun sa rally ng INC, yung pala yung motibo niya para hindi siya masabit, hindi siya makulong. Yan. At alam niyo ba ang tawag ng mga Duterte sa kanya? Sina Butanting, sina Roque, super ate. Yan, super ate daw si Manang Imee nila. Sabi ko na nga may motibo to kasi hindi katanggap-tanggap, hindi gawain ng ng Ilocano yon na itakfil mo o itraidor mo, o sirain mo yung sarili mong kapatid. Yan. Si Babals Talakera, yan ay vlogger ng Duterte dati, bayaran ng vlogger. Class A yan. Ka-level niya sina Maharlika, sina Banat Bay, yung nagseminar pa sila sa sa China, para kung paano sila gumawa ng mga ikakasira ng administrasyon, yung mga peking video, yung pulburon. Yan, yung lumabas ng bangag si PBBM, peke yun. Ang may pakana nun, si Butanting, si Roque. Yan, at ikinalat naman ni na Maharlika. Yan, sina Babals Talakera dati, sina Banat Bay. Yan, tsaka mga ibang Class A, Class B, Class D kasi yung mga vloggers ng mga Duterte. Yung Class D, yung mahina yung utak na konti-konti lang, basta makasira lang. Yung konti lang yung sahod. Pero yung mga Class A, yan, kumikita na malaki dyan sa mga Duterte. Ayon kay kay Babals Talakera, yan. Kaya lang si Babals Talakera nagbago na kasi hindi daw niya masikmura yung mga pinapagawa sa kanila dahil alam niyang mali. Hindi naman daw ganoon pagkatao ni PBBM, sabi niya. Kaya ngayon bumabanat siya morely sa mga Duterte na pumupunta na sa side ni PBBM si Babals Talakera. Siya rin yung mga nagsisiwalat ng yung mga masamang balak ng extremist, yung mga manggugulo sa rally. Yan, siya yung siya yung source ko, doon ako kumukuha. Yan, ina-analyze ko yung mga vlog niya at doon ako nagko-conclude, doon ako kasi talagang class A yung niya, yung mga nire-reveal niya na Yan, kay Babals Talakera. Yan, Manang Imee ibinuking ka ni Babals Talakera. Ikaw pala yung Pogo Queen ngayon So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no? Ito nga ho ang napakahirap, no? Kasi ayon sa kanya, doon siya kumukuha ng source kay Peebles Talakera. So alam naman po natin si Peebles Talakera ay DDS ho dati yan, na kung saan ngayon bumaliktad na. Siguro hindi na kaya sikmurain ni Peebles Talakera ang mga ginagawa nila, kaya bumaliktad na ho ito. Ito talaga ang pinakamahirap. Kasi yung mga alam ni Talakera na ginagawa nila dati noon, talagang isasambulat ho yan ni Talakera sa kanyang social media. So alam naman po natin, grabe naman ang mga pasabog nito ni Peebles Talakera, no? So diyan makukunan ho natin ang base na
kung bakit ganito ang sinasabi ni Senator Amy Marcos na kung siraan niya si Mr. President Bongbong Marcos, para bang hindi niya iniisip na kinakapatid niya or kapatid niya, di ba? Hindi naman pumatok sa taong bayan ang kanyang mga sinasabi, di ba? Kasi mahirap naman paniwalaan po yun, di ba? Tayo naman kasi maniwala lang tayo kung may mga ebidensya. Pag wala kasing ebidensya, ano ba ang tawag dyan? Chismis lang ho yan. Di ba? Kayo, maniniwala ba kayo sa walang ebidensya na pinapakita? Basta lang kay talak ng talak, basta lang kay paratang ng paratang. Ang labanan ngayon, paratang ka, samahan mo ng ebidensya. Yan ang mahalaga. Di ba? Imalay ho natin. Baka itong dalawa na to na si Sara Duterte at saka si Amy Marcos, baka si Sara maging president, running mate niya si si Amy Marcos sa 2028 presidential election. Malay natin na baka maging vice presidente ho niya. O malay lang ha, halimbawa lang ho yan. But anyway, ito sinisir lang natin para may makukunan ho tayo ng base. Hindi naman natin sinusigurado kung totoo ho ang sinasabi ni Kuya. Yan ay makakuha lang tayo ng basihan. Kasi nga, alam naman po natin kung ano-ano ang mga sinasabi nito ni Senator Amy Marcos kay Mr. President Bongbong Marcos. Pero yun nga lang, sakla pa rin, hindi pa rin umubra sa mas maraming Pilipino. So yun lang ho mga ka-action, no? Gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone!